As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in him will have eternal life. So Jesus likens his crucifixion to the lifting up of the bronze serpent in the wilderness. Ano bang nga bang istorya nung ahas na itinaas dun sa ilang? Well, the story goes when the Israelites were delivered by God from Egypt at dinala sila sa papuntang promised land, di ba? Tandaan natin, yung Egypt, yun yung kung saan sila ay mga alipin. Yung pagkaalipin nila, siyempre hindi maganda, no? Hindi natin masyadong alam ngayon sa, excuse me, sa panahon ngayon, kung anong maging alipin. Napakalupit ng karanasan ng mga naging alipin. But God delivered them from the house of slavery, from Egypt. At dinadala sila sa promised land. Pero nainip sila. Kasi ang tagal daw. You know, I was just telling this the other day to some people. But the journey from Egypt on foot, the journey from Egypt to the promised land would have just taken a couple of weeks. Pero, ang nangyari sa kanila, 40 years silang nasa wilderness, paikot-ikot siguro, hindi sila makarating-rating sa promised land. Bakit? Kasi nagkasala sila. Ang ginawa nila doon, nag-complain, nag-away-away, etc., etc. They were sinning in the wilderness until they learned about their sin and they repented of it, finally. And God brought them into the promised land. In the meantime, during the 40 years of their journey, God was faithful. Pero itong isang instance na to, nagreklamo sila. Mas gusto pa daw nila dun sa Egypt kung saan nakakakain daw sila ng masasarap. Hindi katulad sa wilderness kung saan binibigyan lang sila ng pagkain ng Panginoon na nakakasawa. Araw-araw, yun na lang kinakain nila. So they complained against God and they complained against the man of God, Moses. At sinabi nilang ganun nga, no? Mas mabuti pa yung, hindi kami niligtas eh. Mas mabuti pa nung nasa Egypt kami eh. Pero ang totoo niyan, ang sama ng buhay nila dun sa Egypt. Kaya nakalimutan nila yun. So instead of thanking God, they complained. Much like what we do today. Di ba? Ang bait-bait ng Panginoon natin, pero kadalasan, mas madalas, nagko-complain tayo kung ano yung wala tayo, kaysa magpasalamat dun sa mga maraming bagay na ibinigay na sa atin ng Panginoon. And that is sin. Ang nangyari ngayon, dahil sa kasalanan nila, what happened was there appeared snakes. Snakes which bit them. At alam naman natin, poisonous snakes. No? Yung lason ng ahas, nagbigay sa kanila ng sakit. Dahil sa kagat ng ahas, nagkasakit sila at namamatay. Kaya ang sinabi nila kay Moses, Moses, pray ka naman, intercede ka, mag-pray ka sa Diyos para matigil itong sakit namin at gumaling kami sa sakit namin at hindi kami mamatay. So Moses prayed to God and God gave him instructions so that the people would be healed. And it's a weird story, it's a weird solution. Ang sinabi ni God kay Moses, ito gawin mo, gumawa ka ng tanso na ahas. Imahe nung isa sa mga ahas na kumakagat sa mga tao, gumawa ka nun ng tanso, ilagay mo sa stick at itaas mo yung stick para kung sino yung tumingin at makakita dun sa ahas,
igagaling. Ganun na nga nangyari. Gumaling nga sila, no? Pero, parang ano, no? Weird, no? But you know what? To this day, that symbol, tignan niyo pansinin niyo yung mga ambulansya. May makikita kayong mga naka-drawing dun sa mga ambulansya na stick na merong ahas. Di ba? It's the symbol of the medical profession to this day. It came from that. Yung healing galing doon. No? Now, ganun na nga nangyari, no? Pero ang sinabi ni Jesus, parang ganun daw ang magiging pagkapako sa krus. Katulad ng pagtaas ni Moises nung tansong ahas sa wilderness at yung mga nakakita doon gumaling, ganun din ang mangyayari sa anak ng tao, Son of Man, Jesus. He will be lifted up from the earth. He was talking about his crucifixion, right? And ang nangyari kasi noon, yung mga Israelita, nung kinagat sila ng ahas, nagkasala kasi sila, di ba? Ang kailangan nila, gumaling, hindi lang mapatawad. Di ba, naintindihan ba natin? Kasi pwede silang sabihin ni Lord sa kanila, o sige, nagkasala kayo, pinapatawad ko na kayo. Ang sasabihin ng mga tao, salamat Panginoon pinatawad mo na kami. Pero may lason pa rin sa katawan namin mamamatay pa rin kami. So they needed not just to be forgiven of their offense, they needed to be healed. Ang isang tao na palaging nagkakasala, sabihin natin kriminal, no? O bata na lang, bata. Nagkasala, palagi, ang kulit, palagi, ang tigas ng ulo, ganun palagi ang ginagawa na masama. Sumusuway sa magulang, nanalakit ng ibang bata, etc. Pwede siyang patawarin ng nanay at tatay palagi, o kaya ng teacher o ng principal sa eskwelahan. Pero, patawarin man siya, gagawin pa rin niya yun kung hindi siya tinutulungan dun sa sakit niya ng pagiging matigas ang ulo. Intindihan natin? Pwedeng sabihin sa kanya ng teacher, o sige, hindi na kita paparusahan. Hindi na kita papatayuin dun sa isang sulok ng 10 minuto o 1 oras. Pwedeng ganun Pero, and he probably needs the forgiveness, but he needs to be healed. Hindi lang band-aid ang kailangan. Pag ang isang tao nagkakasala, ang kailangan niya, hindi lang mapatawad, kundi maituwid. Di ba? Gumaling dun sa sakit niya na nagtutulak sa kanya na magkasala. And how does that happen? When we look at the serpent and see our sin. Kasi yung ahas, actually yun yung simbolo ng kasalanan ng mga tao Ano ba yung kasalanan ng mga tao? Meron silang nagrereklamo sila at sa kanilang mga bibig merong lason katulad ng ahas. Sabi ni David, the poison of snakes, poison of a serpent is under their lips. Tayo, nagkakasala tayo, katulad ng sinabi ni Santiago, yung mga dila daw natin, makapangyarihan. It has the power to bless, it has the power to curse. Di ba? Yung bibig natin, yung mga salita natin, pwede tayong magpasaya sa isang tao, di ba? Mag-encourage sa isang tao, pwede rin tayong manira ng buhay, pumatay sa pamamagitan ng salita. Di ba? Meron lang tayong sabihing isang bagay na sobrang sakit o isang kasinungalingan at makasira sa buhay ng isang tao, pwedeng magtulak sa kanya yun para mag-suicide. Di ba? Character assassination. So, pag nakita natin na ito yung kasalanan ko, ito yung lason ng ahas, meron din ako. Makita natin yung tapos magsisi tayo, doon tayo gagaling. Ganon din ang nangyari sa crucifixion. Bakit ba napako si Jesus sa krus? Dahil sa
sa kasakiman ng tao, dahil sa kasinungalingan ng tao, di ba? Na-intimidate sa kanya Haring Herod, di ba? Kaya nga pinapatay yung mga bata dahil ayaw ng may ibang maghari. Yung mga Pariseo, ganun din, nainggit sa kanya. At anong ginawa? Rename up. Nagbigay ng mga kasinungalingan para si Jesus masintensyahan sa kamatayan. So, yung pagkamatay ni Jesus, nagsasabi sa atin, ito ang mga kasalanan ng tao. Ito ang kagagawan ng tao. Yung inosente, inaagrabyado, inaapi ng mga makapangyarihan. Di ba? Yun na nangyari kay Jesus eh. Inosente siya, humble, meek, mahina, tapos yung makapangyarihan, yun yung mga nag-aagrabyado sa mga mahihina. Yung mayayaman, take advantage of the poor. The powerful, take advantage of the weak. At pag makita natin yon, ito pala yung kasalanan ko, no? Ayoko nang gawin yan. Hindi lang yun. Yung kasalanan ng tao nakikita natin sa pagkapako kay Jesus, pero nakikita rin natin yung pag-ibig ng Panginoon doon sa pagkakapako kay Jesus. Kasi yung Diyos na nire-represent ni Jesus, nagsasabi, patawarin sila. Imbis na gantihan yung mga nag-umapi sa akin, Panginoon, patawarin mo sila. When we see that, when we see our sin in Jesus on the cross, and the love of God at the same time, then we can be healed. Kaya nga alam niyo, napakaganda na pag magsisimba tayo, agahan natin. Umupo lang tayo, dasal tayo siguro, pero tahimik lang tayo, tumingin tayo sa isang krus, crucifix, kung saan nandun nakabayubay si Jesus sa krus. Meditate lang tayo dun, di ba? I did that before, we were in a retreat. I was in a chapel. I just looked for like an hour or two. I just looked at the crucified Christ. And because that will bring healing to us. Meditate lang natin. Ito yung kasalanan ko yung nagpako kay Jesus. Pero at the same time, yung simbolo nung krus, simbolo yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pagpapatawad niya sa atin. Sa pagpapagaling niya sa atin para hindi tayo mamatay. When we do that, when we look to Jesus, as the Israelites looked at the serpent, then we will be healed. And then we will be saved. And then we can live eternal life as God wills, because that's the way it is in the kingdom of our God.